naman siya nagsusumbong. Meron sila kasing pinakita sa akin. Yung kanilang alaga, talagang nakawawa. Singko. Dahil yung kapitbahay daw nila, ginawang target yung kanilang mga kalapate. Dapat dito sa mga taong to, ninenel cutter yung bayag Ano yun, talaga may mga taong walang puso, walang damdamin. Kasi talagang ewan ko paano nila natitiis na ganyan, paano sila, hindi kaya sila nakukonsensya sa mga pinagagawa nila, mga asin ko. Kasi may mga nagpuntang bata dito, mga asin ko, hindi naman siya nagsusumbong. Meron sila kasing pinakita sa akin. Yung kanilang alaga, talagang nakawawa, mga asin ko. Dahil yung kapitbahay daw nila, ginawang target yung kanilang mga kalapate, mga asin ko. Napaka ito hindi talaga to, mga walang puso talaga to, mga ganitong tao, mga asin ko. Kasi ang kalapate, kaya nga tayo nag-aalaga ng kalapate, para alagaan yung mga batang yun na pumunta dito, bumibili pa yun ng mga vitamins, mga asin ko, para dun sa kanilang mga alaga. Tapos gagawin mong target, ano ba yun? Nakakalungkot lang kasi nakita ko yung ibon, talagang kawawang kawawa, mga asin ko. Kung makikita nyo yung itsura ng ibon, paano pa lilipad yun? Gagamit yun sa saklay. Ano ba yan? Dapat dito sa mga taong to, ninenel cutter yung bayag Nakakabwisit. So ayun, mga asin ko, dahil nakakainis yung mga ganong gawain, very bad. Gagawin natin, silipin na lang muna natin para hindi tayo mabad mood, mga asin ko. Silipin na muna natin itong mga kalapating dumating sa atin. Ayan, sana makakuha ng mga to, talagang alagain. Kasi hindi natin maiiwasan pag may mga ganyan tayong kapitbahay. Sana nag-uusap na lang sana sila kung talagang nakaka-istorbo yung ibon, naninira ng bubong. Sana kinausap niya lang niya mabuti yung may-ari ng kalapate, hindi yung humantong sa ganun, mga asin. Kung makikita niyo yung ibon, napaka-kawawa. Paano siya? Kaya nga may mga pakpak yung mga yan para lumipad. Hindi ba alam yung kalapate, sign of peace, mga asin ko. Tapos ganun ang gagawin mo. Very bad! So ayun, bali silipin na lang natin yung mga kalapati natin dito na dumating. Ayan sila, Hindi naman sila ganun karami. Konti lang to, mga asin ko, pero silipin na rin natin. Makikita niyo yung bakuran ko, napakadumi. Hindi, kasi si Gobre naglilinis ng pigs. Kaya tinanggal niya muna lahat yung mga dumi-dumi sa pigs. Saka natin naayusin, mga asin ko. Yun, medyo pagod na siya. Kaya gagawin natin, videohan na natin itong mga to para makatulong tayo doon sa pwesto. Dahil si Gobre busy. Ayan sila, Bali, ito yung mga dinala sa atin. Ito naman yung mga puro yang hiniwalay ko, mga asin ko. Ayan sila, parang medyo inaantok pa yata. Ganyan talaga pag bata. Ayan, mga halos yang to, 2, 4, 6, 8, 8 pirasong bata na pwede pang i-viewing dahil talagang umiiyak pa lahat ito. Nakita nyo naman yung itsura nila, mga asin ko, yang na yang. Hindi ko siya sinama dito sa mga matatanda nating dumating dahil nga binubugbog. Makakawawa itong mga ito, kaya hiniwalay natin. Tapos ngayon, pag nilabas natin yan, mga asin ko, talagang i-separate natin. Ang gaganda pa naman nila, Pwede ito na i-viewing. Marami naghahanap sa akin ng ganitong mga yang. Lalo na yung mga bata. Gusto nila, para mapatuto nila, mga asin ko. Kasi pag mga ganito, talagang lalayasan sila niyan pag nakawala. Ito, pag sa kanila natuto, talagang kahit saan na iba to, talagang uuwi sa kanila. Ayun ang mga ibon, naganda. Ito dito naman tayo, mga asin ko, pero may napansin ako dito yung dalawa na nestmate. Ayun, yung dalawang nestmate na yan, mga asin ko, parang abuhin sila. Ganda ng kulay, yung dalawang magkatabi. Pero ang tawag nila dyan, kasama yan sa rare na kulay, kasama sa off color, pigeon genetics. Yan yung tinatawag nilang slate. Para silang blue bar pero hindi sila ganong gray, parang abuhin ang kulay. Maganda, magkamukha, Xerox sa Xerox, mga asin ko. Ang ganda, young bird. Nestmate siguro ito. Ngayon, ito yung matatanda natin. Meron tayong grizzle dito na nakabagwis. Ito, ang ganda na ito, mga asin ko. Kulay ng ibon, parang John Arden. May mga dala yung bata. Grizzle. Kaso, patingnan ko, Kaso, nabaril daw yung kalapate. Ayun, kung papansin nyo, wala siya pakpak. Nabaril yung isang niya. Ano to, habang lumilipad? Opo, ronda. Nagro-ronda siya, binaril siya. Kawawa naman. Ito nyo, naputol yung kanyang pakpak. Nakaklab pa naman siya ng double band, club ring. Sa inyo to? Opo. Siya, ikaw may-ari?
Eh, sa kanya daw. Bali, marunong sa'yo. Marunong sa'yo yan. Ngayon, ano nangyari? Ano, nurumoronda po siya lahat. Tapos siya po, nabaril po siya. Gumalan na lang. Bigla siyang bumagsak. Kawawa naman. Pumunta po kami sa bubong na nilalap po namin. Kumbaga nahulog siya, ano? Talagang sinadya itong barilin dahil lumilipad siya. Doon siya binaril, kaya tinamaan sa pakpak pa naman. Kaya hirap ito. Pero nakakalakad siya. Ano yan? Tuyo na siya? Iba po. Kailan yan binaril? Tapon lang po. Ayun, sariwa pa, dumudugo pa eh. May sugat na kasi, dumudugo pa. Bali, ang nangyari, nawala siya yung pinaka-wing ano niya. Ayun, no? Talagang putol eh. Dito ulit nito. Dito yung nabaril na. Dito, no? Oo. Bali, ito yung naputol. Kasi ko yung dito. Kawawa yung ibon. Ang ganda pa naman ng ibon, no? Hindi na po ito lalaki. Hindi na siya tutubo. Hindi na tutubo yan. Oo, ganyan na yan. Matutuyo yan, ganyan na. Ayun, no? Putol siya. Tingnan ko nga. Ang ganda pa naman ng ibon niya. Grisel. Nakakakito, no? Ayun, no? Nakaklap ko. Kawawa yung ibon, binaril. Walang awa. Dapat yan, yan yung mga binabal. Gumagawa ng ganyan. Kawawa pa naman yung ibon, no? Ayun, sana maalagaan nyo mabuti. Gamutin nyo. Sayang, swerte yan. Mga ganyan, no? Kawawa naman Hindi na yung siya ibon. flyers, breeder na. Oo, hindi na flyer to kasi hindi na makalipad. Ay, mga siya, nakita niyo yung ibon, talagang kawawang kawawa, di ba? Eh, ang ginawa daw, kinikwento ng bata, ang ginawa daw, habang lumilipad, namamaril, kahit sino na lang tamaan siguro. Nung nakita nga ng bata, yung kanyang kalapate, bumagsak na. Yun nga pala, naano na pala, naputol na pala yung pakpak niya. Talagang tinamaan doon sa, hindi naman siya daplis talagang putol yung pakpak, mga sigo, kawawa. Mga ganyan tao, talagang dapat yung ginagapos Kaya kasi kung talagang may mga ganyan tao, hindi natin sila maano, iba-iba talaga yung mga tao. Meron mga mapagmahal sa hayop, meron namang hindi. Sana wag silang karmahin pagdating ng araw dahil nga mga alaga yan, buhay yung mga yan may mga buhay. Sana sa mga fancier wag nyo gagawin yung mga ganyan. Kung medyo nakakaistorbo siguro dun sa bubong, nakakaperwisyo, kausapin nyo na lang siguro yung may-ari, hindi yung magiging yung mga tinitiradol pa para lang mahuli yung mga boy dakit dyan. Kawawa yung mga ibon, maganda pakawalan. Ayun yung mga ibon, sayang, ang gaganda nila tapos pabarilin mo lang, bad ka, anak ka ng teteng.